Magandang araw po sa lahat ng mga tagapakinig ng Vanguard Radio Network magmula sa Tagbilaran, Bohol all the way to Tuguegarao City, Cagayan. Ito pong araw na to ay very special dahil sineselebrate po natin ang 153rd birth anniversary ni Gat Andres Bonifacio at alam po natin na siya ang pinuno ng kataas-taasan, kagalang-galangan, katipunan ng mga anak ng bayan or KKK. And I'm here with the direct descendant of Procopio Bonifacio na kapatid po ni Andres Bonifacio, kasama po niya sa pagsulong ng KKK sa mga panahon na tayo ay under revolution. Okay? Mga kababayan, I'd like to introduce and a privilege to introduce to you si Police Chief Inspector May Andrea Bonifacio. Good morning, May. I'll call you May. Good morning, Jen. At magandang umaga rin sa mga listener ng Vanguard Radio Network. For the benefit of our listeners, May, paano ka naging direct descendant ng mga Bonifacio? Ni Procopio? Kasi great-great-uncle mo, I understand, si Andres Bonifacio, di ba? Tama yun. Si Andres Bonifacio ay aking great-great-grand-uncle. Ang lolo ko ay apo ni Procopio Bonifacio. And Procopio is? Si Procopio Bonifacio ay kapatid ni Andres Bonifacio. Sila yung magkasama nung in-execute sa bundok sa Cavite. I remember sila yung magkasama, no? From day one, since day one ng pagsulong ng KKK, tama? Oo. And then, sino mas matanda? Si Andres or si Procopio? Panganay si Andres Bonifacio sa 6 na magkakapatid. Pangalawa naman si Procopio Bonifacio. I see. Nung I believe when you were sharing your story before, ang sabi mo is kayo yung sa side na lumaki sa Mindoro, correct? Tama. Paano nagkaroon ng descendant si Procopio sa Mindoro? Nung panahon na hinahanap na ng mga Espanyol si Andres Bonifacio, kumbaga sa gera, kailangan palamigin muna. So, nung panahon na yon, ipinadala sila sa kanya-kanyang lugar. Si Procopio Bonifacio ay napadpad sa probinsya ng Mindoro. At pagkatapos nun, nagkaroon siya ng tinatawag na love child. Subalit dahil sa gera, hindi niya na nabalikan yung kanyang naging kasintahan, pati yung kanya naging anak. Very interesting. Meron pala siyang love story si Procopio. Sige, sa ating pagbabalik mga kababayan, aalamin pa po natin ang ilang detalye na, and some of it are actually a surprise to the Filipino public kasi iba dyan medyo hindi natin alam. May mga i-share si May na wala sa history books about Procopio and Andres Bonifacio. May, I'm curious to know, kailan mo nalaman na related ka kay Andres Bonifacio? And how was it growing up, knowing that you're related to one of history's, greatest heroes? Nung bata kami, nasabi lang na kamag-anak namin si Bonifacio. Pero kung paano, hindi na ganong kinikwento sa amin ng mga magulang namin. Pero nung bata kami, laging tampulan ng tukso yan eh. Lalo na pag ang apelyido mo, Bonifacio. Sasabihin nila, matapang na tao. Yung usual na tukso nila. So nung bata ka, para kang nabubuli. Pero nung huli, talaga? Nung huli, pag titingnan mo siya, nung malaman ko na yung essence niya, nung naipapakilala ka na, parang natural, magiging proud ka na, nakamag-anak mo siya. Pero simula nung magtrabaho ko, para naman siyang naging treasure. Na you have to live so with may this parang name. level of Oo. I see. So, nung una, binubuli ka? Oo. Naranasan mo yan, oh my goodness. Tapos Sa yung pangalawa, nagiging proud na ako. Naging proud ka na. So, it was a sense of pride. Oo. And then yung pangatlo, nagiging treasure naman siya. Oo nga naman, siguro I would feel the same. Oh my goodness. Ano to? Tatlo kayo magkakapatid, tama? Tama. Ganon din ba yung naramdaman ng mga kapatid mo growing up?
Sa kapatid ko, dun sa kapatid ko na abogado, nandun sa kanya yung laging pride. And eventually, malaking tulong na na-recognize yung family namin ng gobyerno kung yung pagiging descendant namin ni Bonifacio. Then dun sa kapatid ko na architect, medyo siya yung pinaka-passive sa amin. Ang panganay is abogado, correct? And I know he works at COMELEC, being a COMELEC election lawyer. Tapos yung susunod ay arkitekto, correct? Babae siya, di ba? Babae. And then you. So tatlo kayo. In a very brief manner, can you share, an interesting story about Procopio and Andres na hindi masyadong alam ng publiko? Ang maganda lang sa kanilang magkakapatid, nandun yung talagang masasabi mo na magkakapatid, na kahit anong hirap, susuportahan nila ang isa't isa. Bukod pa doon, dahil si Bonifacio na yung tumayo nilang parang magulang, simula na maulila sila, nakikinig sila sa kung ano yung mga ipinapayo o yung mga desisyon ni Andres. Kuyang-kuya talaga. Kuyang-kuya talaga siya. And you think si Procopio, parang feeling mo ba hindi masyado nabigyan ng limelight? Hindi siya nabigyan ng limelight dahil alam naman natin kapag hindi ka pinuno, wala sa'yo ang atensyon. Pero ang importante doon, dahil magkapatid sila, alam mo na hindi nasira or hindi nasilaw o hindi nainggit si Procopio Bonifacio sa kapatid niya. Very nice. So, nandun tama ang suporta niya. Tama yun. Very good. Sa atin pong pagbabalik, mga kababayan, aalamin pa po natin ang ilang mga interesting stories about Andres Bonifacio and his brother, Procopio Bonifacio. Tayo po ay nagbabalik sa special interview with Police Chief Inspector May Andrea Bonifacio. Direct descendant po siya ni Procopio Bonifacio, na kapatid naman ni Gat Andres Bonifacio. So May, kanina lang, I just wanna go back very quickly dun sa sinabi mo na I think na-overlook ng history yung relationship ni Andres Bonifacio sa grandfather mo, si Procopio Bonifacio. Yung relationship nilang magkakapatid, ang sabi mo kanina, never na nagkaroon ng sibling rivalry si Andres at saka si Procopio. And I'm assuming, together with the other siblings, they were always supportive kung ano yung, kasi nga sabi mo, tumayo siya si Andres bilang isang magulang dahil maaga silang naulila. Tama? Tama. At ang sabi mo din na kung ano yung decision at direction ni Andres Bonifacio, yung mga magkakapatid, especially si Procopio, nagbigay ng 100% support, no? Tama? Kasi ngayon, I think it's very important na ma-highlight natin yung trait na yon, pagiging supportive. Kasi may mga alam ako na pamilya dito sa bansa or sa ibang bansa, nagkakaaway-away sila eventually because of maybe money, because of business, because of, clash of perception, no? Or mindset. So, I think hindi yon masyadong na-highlight sa history. But I just wanna highlight that para yung mga tagapakinig natin ngayon sa over Vanguard Radio Network stations, yung trait ni Procopio Bonifacio na he was supportive sa kanyang kuya, I think it's also important to note that down. Now, I understand you are in the police workforce, correct? Tama. Correct. So, being a police chief inspector, your position is a major, tama? Tama. Masyado kang modest, ayaw mong paalam kung ano yung position mo. But you have a significant high position, influential position in the PNP. Saan nga ba ito ulit? Anong department ng Philippine National Police? Sa ngayon, naka-assign ako sa Crime Laboratory. Ang assignment ko ay nasa Southern Police District. Okay. So, para kang CSI. Oo, ganun. Tama. You're a forensic expert, tama? Tama. Ano nga ulit ang ginagawa ng isang forensic expert? Sa ngayon, ang field talaga ng expertise ko is more on forensic chemistry. So, pagdating sa forensic chemistry, anything that would involve ng chemical principles, chemistry principles, that would aid in the administration of justice, yun yung para sa forensic chemistry. So, different siya sa mga other fields ng chemistry na
Halimbawa, kung pang-industrial or yung academe, ibang-iba siya. Ito yung SOCO, Scene of Crime Operatives. Ang SOCO naman ay isang part ng entire function ng crime laboratory. Yung mga ebidensya na nare-recover sa crime scene, ipinapa-examine nila. Pag kailangan ipa-examine sa division namin sa chemistry, ipapa-examine nila para ma-identify kung anong klaseng mga substances yan. That's true. Why choose that profession? Why go to the Philippine National Police? Why become a policewoman? Sa totoo lang, ang pangarap ko talaga maging doktor. Kasi ang pangarap ko, magsalba ng buhay. Pero nung napasok ako dyan, sabi ko, kailangan ko ng trabaho. Kailangan ko mabuhay. So, akala ko ang trabaho ko, simpleng sa laboratorio. Pero nung nag-a-apply na ako, hindi, kailangan ka rin na police. So, tinake ko yung challenge, police na forensic chemist. Sa katagalan ng panahon, natututo ka na yung palang pinasok kong profession, pareho pa rin sa pangarap ko. Yung magligtas ng buhay. Hindi man siya yung literal na nakakapagligtas ka ng buhay. Pero yung ano na yung maibibigay mo sa bansa mo para masabi mo na may naiwan ka at hindi ka puro hingi ng hingi sa gobyerno. Bonifacio ka nga. Sabi mo, ang pagbibigay ng buhay, ang gusto mong, ang pangarap mo, hindi ba? Tama. I think it's just interesting to connect na yung iyong great uncle, si Andres Bonifacio, kasama ang iyong great grandfather, tama? I think it's also interesting to point out na sila binalik ang ating kalayaan. And in effect, by doing that, nagbigay sila ng panibagong buhay. Tama. Sa ating pagbabalik mga kababayan, alamin pa po natin ang other interesting facts about Andres Bonifacio as we are celebrating his 153rd birthday this November 30, 2016. Welcome back mga kababayan. You are hearing the interview of Police Chief Inspector May Andrea Bonifacio. She is the direct descendant of Procopio Bonifacio, kapatid po ni Gat Andres Bonifacio, who is actually celebrating his 153rd birthday right now. This is Jen Galvez, by the way. Tayo po ay napapakinggan from Tagbilaran, Bohol all the way to Tuguegarao, Cagayan. May, I'm just curious. Very passionate ka kasi. Hearing your story, having conversations with you, I've come to realize that you're really passionate not just with what you do, but with what the other things that you still want to do in the future. Ano sa tingin mo yung specific na trait na nakuha mo being isang Bonifacio? Sa tingin ko yung pagmamahal sa bayan. Kung paano mo paninindigan, kung ano yung mga paniniwala mo na makakatulong sa bayan. At kung paano mo haharapin na tatanggalin mo yung personal mong interest para makatulong ka sa bayan. Dahil darating ang panahon, ano bang pinaglaban ni Bonifacio noon? Gusto niya ng kalayaan para sa susunod na henerasyon na hindi nangyari dahil wala siyang direktang descendant, pero meron siyang mga pamangkin. So siguro sa akin, ganun din yung idea na gusto ko, na kung kailangan kong mahirapan ngayon, kung may maitutulong ako para sa future na generation ng mga pamangkin ko o kung magkakaanak ako, wala na silang poproblemahin maliban sa makasama nila ang pamilya nila. Sa tingin mo ba makakamit mo yon sa isang organisasyon na may kakaibang mindset, may sariling kultura, kagaya ng Philippine National Police, which incidentally is actually in hot waters these days? Naniniwala pa rin naman ako na bawat organisasyon ay mayroong magandang hangarin. Kung paano gagawin, mahirap bumangga sa isang sistema, mahirap bumago ng isang kultura. Pero kung sa tingin mo na yun ang tama, kahit sa isang maliit lang na organisasyon o kahit sa maliit na parte, o masasabi mong at least
kahit mawala ako, ito yung naiwan. So basically, you're saying perseverance. Persevere, no? Huwag kang mag-give up. Huwag kang sumuko. Gumawa ng tama. Tama? Tama. Kahit na nasa gitna ka ng mali. Tama. Mahirap talaga na, ngunit sabi nga hanggang saan mo kayang panindigan yung alam mong tama, yung konsensya mo. Sa tingin mo ba, nandyan pa ba, present pa ba yan sa ano? Sa generation ngayon? Marami pa rin naman na may ganong damdamin. Ang problema siguro kung paano mo pupukawin sa kanila yung ganong damdamin na mahirap talagang pantayan yung si Bonifacio na puro pagmamahal sa bayan, nakalimutan ng sarili. Mahirap maging katulad niya na lahat puro sa bayan, walang natira para sa kanya. Very interesting, May. Ngayon ko lang narinig yung angulo na yan. Actually, ang dami kong natututunan sa'yo. Marami ako nadidiscover as I continue to do this interview. Sa atin pong pagbabalik, mga kababayan, alamin pa po natin ang ilang mga bagay-bagay at storya tungkol kay Gat Andres Bonifacio celebrating his 153rd birth anniversary. Welcome back, mga kababayan. You are tuned in over Vanguard Radio Network, and I'm here with Police Chief Inspector May Andrea Bonifacio. She's the direct descendant of Procopio Bonifacio. Kapatid po yon ni Gat Andres Bonifacio na nagse-celebrate ng kanyang 153rd birthday today. May mga naging controversial na decision ang Supreme Court over the last couple of years, and the most recent is yung pagpayag sa paglibing ni past President or former President Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Incidentally, ang iyong great-grand-uncle ay hindi na nakita, even si Procopio, hindi ba? Hindi na nakita ang kanilang mga labi. Tama. So, walang decent burial, wala rin silang memorial site, correct? Si former President Marcos, very controversial with his martial law declaration and other things. Pero pinayagang mailibing sa libingan ng mga bayani. Sa tingin mo kung buhay si Andres Bonifacio ngayon? I mean, ako I can only imagine kung buhay si General Luna, alam ko na kung ano sasabihin niya, malamang, di ba? Pero from your point of view, ano sa tingin mo kung buhay si Andres Bonifacio, ano sa tingin mo ang sasabihin niya ngayon sa decision ng Supreme Court? Sa tingin ko wala sa karakter ni Andres Bonifacio ang manghusga ng kapwa. Dahil kung ating matatandaan sa history, noong time na ipinatawag niya si Emilio Aguinaldo, noong panahon na ipinapatawag siya ni Emilio Aguinaldo, sa kabila ng pagtutol ng kanyang mga kasama na pumunta siya doon, pumunta pa rin siya dahil ang gusto niya ay magkasundo at magkaroon ng unifikasyon ng dalawang nagbabanggaang partido. So sa tingin ko... Ito ba yung sa Ternate, Cavite? Oo. So sa tingin ko, ang para sa kanya, ano ba ang nagawa mo para sa bansa? Lahat naman ng pinuno, alam ko, meron layunin para sa bansa natin. Merong magandang layunin para sa bansa natin. Ngunit, kaya mo bang tanggalin yung personal mong interes para magawa yung mga layunin mo? Siguro yun lang sa akin. So, critical point ang sinabi mo sa character ni Andres Bonifacio, hindi siya maghuhusga. Hindi siya mapanghusgang tao dahil pero sa tingin mo ba matutuwa siya sa desisyon? Kung sa matutuwa, sa tingin ko kung may basihan sa legal na aspeto, yun ang papanigan niya. Ngayong araw na to na sineselebrate natin yung 153rd na birthday niya, ano sa tingin mo yung mensahe na maibibigay mo, maibabahagi mo sa mga tagapakinig ng Himpilan over Vanguard Radio Network? Sa lahat ng mga nakikinig sa Vanguard Radio Network, sa tingin ko, hindi niya nanaisin na mangyari yung nangyari noong panahon niya
na kung kailangan mong magbuwis ng buhay. Hindi mo kailangan magbuwis ng buhay para masabi mo na bayani ka. Ang importante, ano ba ang kaya mong gawin para sa bansa mo? Sa simpleng paraan na alam mo, ano ba yung paano ka kikilos sa isang bansa na may kanya-kanyang idea? At kaya mo ba na isang tabi ang iyong personal na interes para sa kabutihan ng mas nakararami? Sa tingin ko, yun ang mas karapat-dapat na pagtingin sa kung ano ang ginawa ni Andres Bonifacio para sa bayan natin. May, it's always been a pleasure to have a good conversation with you about a whole lot of things, especially history. It's been an honor and a privilege na ma-interview ka over Vanguard Radio Network. Maraming salamat sa pagbigay mo ng oras and congratulations ulit. Maraming salamat din. This is Jen Galvez. Thank you very much.